ang DOE. 2 days lang. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Can you please explain the rationale for this madness? At nagagalit ang tao, 2 araw lang kayo magtatrabaho sa harap ng krisis? Kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang ipinapatupad na 2-day on-site work scheme ng Department of Energy kada linggo sa kabila ng kinakaharap na national energy emergency ng bansa. Base sa department order ng DOE, nasa 50% o kalahati lamang ng kanilang mga empleyado ang pisikal na pumapasok sa opisina bilang bahagi ng kanilang flexible work schedule. Ayon kay Senator Marcos, habang lumalala ang krisis sa enerhiya at tumataas ang presyo ng langis, tila nawawala ang urgency sa panig ng ahensyang dapat ay nangunguna sa paghahanap ng solusyon. Iginiit ng senadora na maraming reklamo silang natatanggap dahil sa mabagal umanong pag-aproba ng mga proyekto, kontrata at iba pang mahahalagang dokumento dahil walang mahagilap na opisyal sa opisina. Anong klase yan? Lahat ng gobyerno, 4 na araw. Ang sabi ng Pangulo, 4 na araw. Ang private company, wala ngang tapang na magsara kahit 1 araw sa nervyos dahil ang sama ng kalagayan natin. Bakit kayo 2 days? Agad namang idinepensa ni Energy Secretary Sharon Garin ang kanilang work from home setup at mariing itinanggi na nagbabakasyon ang kanilang mga kawani. Work from home doesn't mean that we don't work, ma'am. We work every day. We meet every day, even in weekends. We haven't stopped actually for 8 weeks already. Binigyang diin din ni Secretary Garin na sa kabila ng setup, mas lalo pa nilang pinag-iigihan ang pagtatrabaho upang matiyak na sapat ang supply ng enerhiya sa bansa at tuloy-tuloy ang kanilang monitoring sa presyo ng petrolyo sa merkado. The bureau that's OIMB, that's downstream, that's there all the time, even on weekends. PNOC is there also. ERC is there also. All the personnel na dapat nag-handle ng mga frontline natin, nandyan, Mr. Chair. Those that are not in the office are continuously working. These are all, we have had a system of e-signatures, and this is not like, I'm sorry, pero hindi po I mean, you can see naman kung anong pinanggagawa namin over the last 8 weeks. It is not because they are at home and they are not doing anything or nanonood lang ng TV or hindi nagtatrabaho. We can show it in our accomplishments, Mr. Chair. Lahat po sila overtime yan. Hindi po nagtigil ang trabaho dahil work from home. The objective of work from home is not to stop working. It is to become more efficient. Ngayon po, we are trying to save for the country. Mariinding iginit ni Secretary Garin na ginagawa nila ang lahat upang matapos ang mga trabaho sa tamang oras, sa kabila ng kanilang kasalukuyang work setup kung saan online o automated na ang kanilang proseso ng pag-aproba sa mga dokumento. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Senator Sherwin Gatchalian na chairperson ng Senate Protect Committee sa epekto nito sa publiko. Dito binigyang diin niya ang kahalagahan ng optics o kung paano ito nakikita ng taong bayan sa gitna ng krisis. I know that dahil sa EVOS law, lahat electronic. No? We push for that law na lahat electronic time-bound in approval because of the magnitude of the problem right now on oil supply. Nako-focus lahat sa DOE. So may I suggest just to revisit that policy of 2-day work week. On the other side is also optics. No? Lahat nakatingin sa DOE. Pero kung 3 beses sa isang linggo hindi nakikita, there's also the optics problem rin in that sense. No? So may I just suggest to revisit that. Tingnan kung talagang effective and efficient ang nagiging output. Handa naman ang DOE na rebisahin ang implementasyon ng Energy Virtual One-Stop Shop Law kung talagang kinakailangan. Gayunpaman, mas mahalaga kung maghahanda rin ang publiko sa inaasahang pagtatagal pa ng nararanasang krisis sa enerhiya. We are also pushing for energy efficiency for everyone kasi this problem can go on for 6 months to 1 year. And it seems like even this week's news, it's going to get worse because of the pronouncements of President Trump. So
we are pushing for efficiency in electricity as well as in fuel. Kasi kailangan talaga everybody has to practice this behavior. Samantalang muling binanggit naman ni Senator Rodante Marcoleta ngayong araw na mayroong mas murang mapagkukunan ng langis na una na niyang ipinresenta noong March 25 hearing. Gayunman hindi umano ito binibigyang pansin ng DOE at ng oil companies. Ipinresenta niya ang datos mula sa mga tangke sa Singapore na di hamak na mas mababa kumpara sa pump price sa Pilipinas na umaabot sa 111 pesos hanggang 130 pesos o higit pa kada litro. Ang sinasabi ko po, yung Rotterdam tanks in Singapore at saka yung Petronas, ito po yung pinakahuling binigay ng coordinator sa Singapore, April 10, 2026. Ang landed cost po ay 61 pesos. Bakit hindi po i-consider ng oil companies na doon na lang sila bumili? 61 pesos per liter. Yes, Sa ngayon po kasi ang presyo na ninyo ay 111 per liter. Paano po natin i-justify yun? Kung totoo po ito na na-check ninyo, bakit hindi po natin i-encourage ang oil companies na bilhin po ito? Giit naman ng DOE na sa ngayon ay kailangan muna nilang makita ang buong impormasyon nito dahil kung totoo man ang presyo, ayon kay Director Rino Abad, malaking tulong ito ngayong may krisis sa bansa. Mr. Chair, we need to get the whole information because if we look at the maps for last week, the FOB, as you mentioned, is for diesel is around 228, almost 229 US dollar per barrel. Now, we need to get if this difference, kasi parang ang estimate niyo po, sir, nasa 70 plus lang US dollar per barrel yan. So, definitely that's it's almost the miracle amount if that is the, and that will be that will really help us if that will be the import price as compared to what we have now in MAPS. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.